Huwag kang tumihaya pag natutulog, Iha. Tumagilid ka. Kung may aswang man sa bubungan, mahihirapan siyang makita yung sanggol sa sinapupunan mo. At gayon din yung lamang loob mo. Mahina yung huni ng tiktik. Nasa malapit na yung aswang. Kunin mo yung buntot pagi sa kwarto ko, Tonton. Iikutin natin yung buong bahay. Ako si Tony, pero sa palayaw na Tonton ako mas kilala sa lugar namin. Katulad ng iba, may nakakatakot din akong karanasan na gusto kong ibahagi. 20 years old pa lang ako ng mga panahon na to. Meron akong kinakasama, si Oli. Nakilala ko siya sa Manila. Nang magbuntis siya, ay umuwi kami rito sa probinsya namin. Tubong Ilocos si Oli, samantalang ako, tubong Bacolod naman. Hindi alam ng mga magulang ko, nabuntis si Oli nang iuwi ko siya rito sa amin. Pagkarating namin sa probinsya, dito na nila nalaman na buntis nga si Yoli ng 6 na buwan. Buntis siyang girlfriend mo, Tonton. Ba't mo naman inuwi yan rito? Bakit po, Nay? Anong problema? Delikado ngayon dito sa lugar natin, anak. May napapabalitang aswang ngayon na gumagala sa lugar natin. Kaya ingatan mo yung mag-ina mo. Si Nanay naman, oh. Katanda-tanda na naniniwala pa rin sa mga aswang na yan. Totoo ang sinabi ng nanay mo, anak. Katunayan, may mga ebidensya na totoo nga ang mga aswang. Nakaraang gabi lang kasi, may mga natagpo ang patay na hayop sa kabilang lugar. At alam mo bang lahat ng yon? Wala nang mga lamang loob ng matagpuan. At hindi lang yon, dahil yung mga anak ni pareng Danilo, kamuntikan na mabiktima ng mga aswang na yan. Mabutit nakita agad ni pare. Kung hindi, baka isa na lang silang malagim na kwento ngayon. Kinilabutan agad ako sa sinabi ni tatay. 10 taon na akong hindi nakakauwi sa probinsya namin. Pero hindi ko alam na meron na palang mga ganitong nagaganap dito. Kala ko nga dati, isang kwento lang to ng mga matatanda para may panakot sa mga batang pasaway. Pero mukhang totoo nga talaga ang mga to. Total na riyan na yan. Mag-ingat na lang kayo. Lagi niyong isasarado yung bintana, lalo na paggabi na. Ikaw, Tonton, magtabi ka ng karit lagi sa higaan niyo. Huwag mong pababayaan tong si Yoli, ha? Matapos ang sinabi ng mga magulang kong to, parang natakot din ako para sa mag-ina ko. Naging malaking banta ang lahat ng to sa akin. Ginawa ko naman yung sinabi ni nanay sa akin. Isang itak at isang karit yung itinabi ko sa higaan ko. Tapos yung lock ng kwarto kung saan kami matutulog ni Yoli, dinoble ko na nito. Yung bahay namin nito, gawa lang to sa kawayan. Yung typical na bahay sa bukid na lagi nating nakikita. Meron tong 3 maliliit na kwarto. Isa para kala nanay, isa sa 2 ko pang kapatid na puro babae, at isa sa amin ni Yoli. Dapat 1 linggo lang sana yung bakasyon ko rito, at babalik na sana kagad ako ng Manila. Kaso sabi ni nanay, huwag ko raw muna iiwan hanggang sa hindi pa nanganganak si Yoli. Masyadong delikado daw ng mga panahon na to. Sa pangamba ko, sinunod ko si nanay. Mabuti na lang at nangailangan pa ng kasama sina tatay sa pinagtatrabahuan nilang construction sa bayan. Kaya sumama na muna ako sa kanila. Medyo malayo rin yung bahay namin sa bayan. Kaya nagbabaon na lang kami ni tatay ng kanin para dito na magtanghalian. Yung parting lugar ng bahay namin, hindi naman to sa bundok, pero malayo lang sa mga katabi nitong kabahayan. Medyo may kaunting papasok pa sa amin bago ka makarating sa mismong bahay namin. Kita naman to sa kalsada kung titignan mo. Unang gabi namin ni Yoli, wala naman kaming kakaibang nararamdaman sa paligid. Bukod sa mga kuliglig na nag-iingay sa paligid. Sobrang tahimik sa probinsya pag gabi na. Hindi katulad sa Manila na parang hindi natutulog yung mga tao. Pero nitong gabi, hindi ako nakatulog sa kakabantay kay Yoli. Talagang pinakikiramdaman ko yung paligid ng bahay. Paminsan-minsan kasi, tumatahol yung 2 aso namin. Kinabukasan, tinanong ko si Yoli kung kamusta yung tulog nito. Sabi niya, maayos naman yung tulog niya. Wala naman daw siyang ibang nararamdamang kakaiba sa paligid. Mabuti naman, love. Basta ang bilin ko, tandaan mo. Huwag ka masyadong lumabas-labas ng bahay. Oo na, sige na. Kumain ka na at mahuhuli ka na sa trabaho. Kakalapag mo pa lang ng kanin sa plato ko eh. Kanina pa si tatay naghihintay sa'yo sa labas. Ang kupad mo kasing kumilos eh. Naku, nagkumpara mo pa ako kay tatay. Hindi kasi kumakain yun sa umaga. Kape at sigarilyo lang sapat na sa kanya. Ganito naman talaga yung mga tatay sa probinsya. Hindi kumakain ng umagahan. Ayos na sa kanila yung 1 tasang kape. Ako kasi, nasanay ako na kumakain talaga sa umaga bago pumasok sa trabaho. Bago kami umalis ni tatay sa bahay, isang matandang babae yung nakita ko na padaan-daan sa bahay namin. Kaya sinabi ko kay tatay na may kakausapin lang ako. Nang akma ko nang lalapitan yung matanda, nagmadali tong umalis. Sobrang nakakaduda yung kilos nito. Sabi ni tatay sa akin nito, hindi niya raw kilala yon. Kaya sigurado siya na hindi raw yung taga rito sa amin. 2 gabi namin sa bahay,
Dito na nag-umpisa yung kakaibang tunog at ingay sa paligid namin. Mga bandang 11:11 ng gabi to. Nakahiga lang ako nito habang pinakikinggan ko yung huni ng kikik. Isa tong uri ng ibon na sinasabing tumutunog kapag may aswang sa paligid. Kumbaga, nagbibigay ito ng babala sa mga tao. Pero mas kilala to sa probinsya namin na kung tawaging tiktik. Yung tiktik sa Tagalog, ang ibig sabihin ay aswang na nambibiktima ng mga buntis at kadalasan na makikita sa bubungan ng mga bahay. Pero dito sa amin sa Bacolod, isang ibon lang yung tiktik at hindi mismong aswang. Kapag malakas yung huni nito, ibig sabihin malayo pa yung aswang. Pero kapag mahina naman yung tunog nito, ibig sabihin malapit na siya sa'yo. Hindi ako makatulog, Ton. Sobrang init. Sandali, tatawagin ko si tatay. Dito ko na tinawag ang mga magulang ko na kanina pa rin palang gising at nakikiramdam din sa paligid. Wala na ring humpay nito yung tahol ng aso namin. Pumasok na nito si nanay sa kwarto at saka pinakalma si Yoli. Maging ang dalawa kong kapatid ay nagising na rin. Huwag kang tumihaya pag natutulog, Iha. Tumagilid ka. Kung may aswang man sa bubungan, mahihirapan siyang makita yung sanggol sa sinapupunan mo at gayon din yung lamang loob mo. Isa to sa mga pamanhiin na mga matatanda sa amin na kung may aswang sa bubungan, tumagilid ka sa paghiga mo. Mabuti na lang expert si nanay pagdating sa mga ganitong bagay. Palibhasa, yung nanay nito ay manugluya. Ewan ko kung anong tawag nito sa Tagalog. Basta ito yung mababang uri ng klase ng albularyo. Yung alam lang nito ay tignan at alamin kung sinong gumagambala sa pasyente. Iba pa yung mantatawas, pero hindi nila kayang gawin yung mga ritual o orasyon na ginagawa ng isang albularyo. Mahina yung huni ng tiktik. Nasa malapit na yung aswang. Kunin mo yung buntot pagi sa kwarto ko, Tonton. Iikutin natin yung buong bahay. Pagkuha ko ng buntot pagi, dito na namin inikot yung buong paligid ng bahay. Hawak ko yung gulok at buntot ng pagi. Habang yung kay tatay naman, karit sa palay at isang punyal na gawa sa tanso. Kaya naman pala, bilugong buwan. Mag-ingat ka, Tonton. Nasa paligid lang natin siya. Akong bahala sa sarili ko, tay. Teka, mukhang nandun siya sa parting yon. Doon nakatingin yung mga aso eh. Kakaiba yung tahol ng dalawa naming aso. Para bang may naaamoy sila sa kakahuyan. Lumakad kami nito ni tatay, papunta sa kung saan tumatahol yung dalawang aso namin. Parating pa lang kami, biglang yumugyug yung mga sanga. Tapos parang may tumalon sa bandang dulo. Siya nga to. Aswang nga ang isang to. Hoy! Buwisit kang aswang ka! Magpakita ka at malaman mo kung gaano katalim tong hinanda namin sa'yo! Mali ka na napiling bahay na hayop ka! Isa to sa turo nila kapag may aswang. Dapat maging matapang ka, kahit duwag ka naman talaga. Kasi sa oras na matalo ka niya sa katapangan o dungan sa ilunggo, tapos ka. Talagang susugurin ka niya at papatayin ka niya. Mga ilang hakbang pa yung ginawa namin ni tatay, pero wala na kaming nakita, kaya nagdesisyon na lang kaming bumalik. Baka kasi isa lang tong patibong, at kapag napalayo na kami, saka naman sila susugod sa bahay. Mahirap na at baka masalisihan kami ng aswang. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang video na to.